Praise God. God bless po, beloved preacher, Brother Roger. Minamahal po tayo tumayo. Itaas po natin ating mga kamay. Sama-sama po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa araw na ito na kami binigyan mo ng pagkakataon, kami nakapagtipon sa lugar na ito upang sama-samang magpupuri sa iyo, magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa aming mga buhay, sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat sa mga biyayang ito, ngunit napakabuting mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, hallelujah, leading prayer for beloved, honorable pastor, anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyo, mga pag-alinlangan, hadlang gawa, talang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin na ating mahal na Panginoon. Ibigay po natin yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating buhay na Diyos, makaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pong mga clap offerings, mga minamon. Sabi ng Bible, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay, sabi ng Biblia, at sabay tayo po'y sumigaw ng tinig ng mayroong pagtatagumpay dahil ang mga anak ng Diyos dumaranas ng mga pagsubok pero ating pa rin ang tagumpay. Dumaranas tayo ng pag-uusig ng mga problema, ng kawalan, but in the end, mga minamahal, victory is ours in Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and we give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord. Dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strada Almeda, the end-time prophet of our loving God, dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay, mantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa inyo, ang kagalakan, mga minamahal, mula at bunga ng presensya ng Diyos ay manatiling naghahari sa inyong mga puso at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, Peninsula, Western Mindanao, ay pleasant afternoon na po. Minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating mga kapatiran from Ayala Outreach, sila'y kasama natin sa araw na ito, mga minamahal. Napakasarap magpuri kapag ang anak ng Diyos ay sama-samang umaawit, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at sa lahat ng mga katuwang sa banal na pulpito, sa banal na gawain ng Diyos, aking beloved co-workers, beloved co-preachers, at beloved musician, at sa lahat ng ating mga beloved choir members, mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ako po'y naghanda ng topiko. Kagabi po mga minamahal, siguro mga pasten na ako natulog. Para sana ngayon. Kaya lang kanina, panahon po mga minamahal ko ng exhortation ng giving. Sabi ko, Lord, kapag itong topic ko, itong i-preach ko ngayon, alas 4 kami matatapos. Alas 3 na kasi. Amen. Nauubos na yung oras ko. Dapat alas 3 tayong matatapos. Pero gawa nga ng may birthday celebration tayo ng ating dearly beloved assistant pastor. At the same time, Holy Supper natin, mga minamahal. Kaya't ipagpamunin po ninyo kung talagang lalampas tayo sa oras. Amen. Sabi ko, Lord, kung ito ang topic ko, alas 4 kami matatapos, kailangan kong palitan. Pinalitan ko po yung topic ko. Kaya lang, alas 5 tayo matatapos ngayon. Okay lang po sa inyo? Hindi maka-amen yung iba eh. Galing sa ilong yung amen eh. Amen? Kaya, salamat sa mahal na Panginoon sa lawak ng ating pangunawa. Talagang hindi mapigilan ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Mula
solemn, mga choir singing, talagang yung puso ko, umaapo yung kagalakan. Sabi ko, kung puso ay sasabog pa sa kagalakan, kanina pag sumabog yung puso ko, mga minamahal, napakasarap damin ang presensya ng Panginoon. Talagang binubusog tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Gusto lang ng Diyos patunayan na hindi po kalugian ang paglilingkod sa Diyos. Hindi may paliwanag na kagalakan yung ating nadarama. Diba? Unspeakable joy. Yung happiness sa mga puso natin every now and then, every time nating nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, parang ayaw nating matapos, mga minamahal. Sa sobrang kagalakan, hindi natin mapigilan yung mga luha sa ating mga mata. Napakasarap umawit, napakasarap magpuri, napakasarap paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bang pakiramdam na kahit ikaw ay nandito sa lupa, parang nasa langit ka na rin. No? Nasa lupa ka pa lang pero nasa langit ka pa rin. Kaya mga minamahal, ramdamin natin yung kagalakan kapag nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Yun ang lugar ng langit, mga minamahal. Yung kagalakan na yan, kapag nasa langit na tayo, hindi na po yan matatapos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa po natin ating ballpen, papel, ang ating Biblia. Lalatigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili, sabay kinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. And let's talk about the topic, God is our strength. God is our strength. Ang Panginoon, ang siyang ating kalakasan. Amen? Hindi tayo makapagpatuloy kahit isang linggo lang kung walang kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makapagpatuloy kahit isang buwan lang, isang taon lang sa paglilingkod kung walang kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. We admit in our own that we are weak. Say amen. We are weak. Lahat tayo mahina. Say amen. We are weak, but we are strong in the Lord. Malakas tayo dahil kay Kristo. Amen? Sabi ng Bible, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya we are always nagdidepend tayo palagi sa kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. May mga pagsubok, may mga problema tayong dinaranas. Para sa atin, hindi natin kaya. May mga problema, suliranin na below the belt. Yung pagsubok na parang nalulunod na tayo. Yung pagsubok na parang pakiramdam natin ay hindi natin kaya. Pero magugulat ka, mga minamahal. Ma-conquer, ma-overcome mo yung pagsubok. Amen? In the end, kaninong papuri? Sino ang iyong pupurihin? Kanino mo ibibigay ang iyong papuri? Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga sa Biblia, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Tawagin ninyo ko, sabi ng Panginoon. Tawagin natin ang pangalan ni Jesus. Say amen. Sabi ng Bible, in the day of trouble, call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Ililigtas tayo ng mahal na Panginoon, and you shall glorify me. Kapag naramdam na po natin ang tagumpay sa bawat pagsubok, bawat hamon sa buhay, ang ating pinupuri walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Tinataas natin, iwinawagayuhay natin ang ating mga kamay ng walang humpay. Sumisigaw tayo ng mga pagpupuri, ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo po'y nananatili pa rin. May pagsubok, may problema, may kahirapan. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil sa bawat hamon ng buhay nating kinakaharap, bawat dagok ng buhay nating kinakaharap, meron tayong Diyos na sinasandalan. Dati-rati sumasandal tayo, nagtitiwala tayo sa ating sariling kalakasan, sa pera, sa karunungan, o kung sino-sino mang mga tao. Pero ngayon, mga minamahal,
iisa na lang ang ating matibay at matatag na sindigan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, Book of Habakkuk, 2 talata lang po ito mga minamahal para matapos tayo agad. Book of Habakkuk, chapter 3, verse 19. Ang Panginoon ang nagbibigay tibay, tatag sa ating mga paa upang hindi tayo matumba, upang hindi tayo mabuwal. Pakibasa po ng talatang ito. Verse 19. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds, feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instruments. Amen. Kay English sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Habakuk, kabanata po ay 3, talata po ay 19. Si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Habakuk, si Habakuk ay isang minor prophet. Hindi siya kagaya ni Isaiah, ni Jeremiah. Jeremiah and Isaiah is a major prophet. But Prophet Habakuk is a minor prophet. Ang sabi ng Bible, in Habakkuk chapter 3, verse 19, the Lord is my strength. Amen. Minimension ba natin yan, mga minamahal? The Lord is my strength. Ang Panginoon ang siyang aking kalakasan. The Lord is my strength, and He will make my feet like hands feet. Sabi ng Tagalog, gagawin niya ang aking mga paa na gaya ng paa ng mga usa. Meron pong tinatawag na mga mountain goat. Amen. Yung mga mountain goat, kahit po sila ay nasa cliff, nasa pangpang, pero kaya nilang akyatin yung mga pangpang na ito kahit ito ay nakatagilid. Ganon katitibay, ganon katatag yung kanilang mga paa. Amen? Ang sabi rito, ang Panginoon ang siyang aking lakas. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako. Even in the high places, yung mga usa na ito dahil matibay ang kanilang paa, sila'y lalakad, kaya nilang umakyat kahit sa mga gitna ng mga minamahal, mga bangin. Ganon katibay, ganon katatag ang kanilang mga paa. Amen? Even in the crucial situation, they climb in the high places. Say amen. Kaya nilang umakyat. Ganon katibay, katatag yung kanilang mga paa. At ang sabi ng Biblia, the Lord is my strength. Bibigyan ng Panginoon ang ating mga paa, mga minamahal na manatiling nakatayo, maging matibay, maging matatag upang sa anumang mga pagsubok, hindi po tayo mabuwal. Dahil ang ating paglilingkod, mga minamahal, napakaraming pagsubok na ating susuungin. Amen? Makakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang uri ng hamon sa buhay. But stand still and see the salvation of the Lord. Tayo tumayo lamang ng matibay at matatag sapagkat makikita po natin ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mabalisa, huwag tayong maduwag. Amen? Dahil kakampi natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y pinatunayan ng mahal na Panginoon generation by generation. Amen? 1,000 years ago in the time of the apostles, sa iba't ibang mga propeta, pinatunayan ng Panginoon yung kanyang katapatan na ang kanyang mga salita ay hindi po magbabago. Kung paanong sila iningatan noon, ganun din tayo naiingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. All we need to do is trust in Him. Magtiwala palagi, mga minamahal, na anumang kritikal na mga sitwasyon, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan at kailanman na hindi niya tayo pababayaan. Following verse, mga minamahal, Habakkuk chapter 3, verse 17 and verse 18. Amen. From the book of Habakkuk chapter 3, verse 17 to verse 18.
Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Ito po sa aklat ng Habakuk, Kabanata 3, mga talata po ay 17 at 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukit ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, Amen. ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. These verses emphasize the experience of Israelites, yung terrible brokenness. Dahil itong time na ito, pakaramdam nila, iniwan na sila ng Panginoon. Sino po yung nakaramdam ng ganitong pakiramdam? Yung parang ang layo-layo na ng mahal na Panginoon sa atin. Yung pakiramdam na parang iniwan na tayo ng mahal na Panginoon. In my own experience, na-experience ko po yung ganitong, napakahirap pala ng ganitong pakiramdam. Yung pakiramdam mo na parang ang layo-layo ng mahal na Panginoon. Napakahirap pala ng ganitong pakiramdam. Yung pakiramdam na parang iniwan ka na ng ating mahal na Panginoon. Pero take note, mga minamahal, kung minsan may mga punto sa buhay natin na hindi natin nararamdaman na kahit anong pagsusumikap natin, may mga point in our lives na hindi natin maramdaman, mga minamahal yung presensya ng mahal na Panginoon. Take note, hindi po lumalayo ang Diyos. Amen? Hindi po lumalayo na ang Diyos. Dahil sometimes, yung experience natin, yung pagiging malapit natin sa mahal na Panginoon, at minsan maramdaman natin ang layo ng Diyos, tinitest ng mahal na Panginoon kung kaya mo pa rin bang mag-worship, kung kaya mo pa rin bang magpuri, kung kaya mo pa rin bang manalangin, kung kaya mo pa rin bang lumalo, even though na nararamdaman mo sa iyong pakaramdam na parang ang layo-layo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil minsan mainit lang tayo kapag nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. How about kung hindi natin nararamdaman ang presence ng mahal na Panginoon? Kaya pa rin ba nating maging on fire sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Yun ang experience. The experience, terrible brokenness at the time, mga minaman sa panahon ni Habakuk. Pakiramdam nila, iniwan na sila ng mahal na Panginoon. Amen? Akala nilang layo-layo na ng Diyos. Pero ang Biblia ang nangako in verse 19, God is my strength. Ang Panginoon ang aking kalakasan at ang aking mga paa ay patitibayin niya katulad ng mga paa ng mga usa. Lungkot masyado ang lipi ni Israel dahil pakaramdam nila. Imagine, panahon ng pagbunga ng mga igos, pero ni bulaklak wala. Amen. Kasi siyempre, pag makita nila yung bulaklak, nag-i-expect sila na mayroong bunga. Ano bang nauuna? Bulaklak, bunga. Ha? Hindi nyo alam? Ano ang nauuna? Bulaklak, bunga. Di ba bulaklak? Bago ang bunga. Meron bang prutas na nauuna yung bunga bago yung bulaklak? I think wala siguro, no? No? Amen. So hopeless sila. Wala silang nakitang bulaklak, it means wala rin bunga. Pero at that time, panahon ng pagbunga ng igos, ni bulaklak ng ubas, wala silang nakita. Pero yung panahon na yun, season ng pagbunga ng ubas. Kaya feeling nila, sinasalot sila. Pakiramdam nila ang layo ng Panginoon. Ang pakiramdam nila, iniwan na sila ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Bible in verse 17? Sapagkat bagamat ang puno ng ubas ng igos ay hindi na mamulaklak, ni magkaroon man ng bunga ang mga ubas. Ang bunga ng olibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa silangan.
So grabe, no? Panahon ng pagbunga ng mga ubas, pero naglikat ng pamunga. Panahon ng pagpamunga ng igos, pero naglikat ng pagpamunga. Walang bunga. Amen? Ang kanilang mga kawan, lalagyan yung mga turil ba? Kulungan ng baka, ng mga tupa. Wala kang makitang baka, wala kang makitang tupa nakalagay doon sa kanilang mga turil. Ang mga baka wala na. They suffer a lot. Grabing gutom ang kanilang nararamdaman. Amen? Amen? Kung hihimay-himayin mo ang talatang ito, they experience terrible brokenness. Akala nila iniwan na sila ng mahal na Panginoon. Akala nilang layo-layo na ng Diyos. Pero ang sabi ni Habakuk, ito po yung napakagandang talata. Na kahit pala dumanas tayo ng napakapait, napakahirap na pagsubok, hindi ito hadlang para purihin ng Diyos. Hindi balakid ang kahirapan para awitan ng Diyos. Dahil si Habakuk walang bunga ang igos, walang bunga ang ubas, walang baka sa turil sa makalang bakuran, walang tupa, halos wala silang makain. Amen? Pero si Habakuk pinili pa rin niyang awitan, purihin ng Diyos. Amen? In verse 17 or verse 18, gayunmay magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na siyang aking kaligtasan. Ang sabi sa English, yes, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Magagalak ako sa kaligtasan, sa Diyos na nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung burden, yung pag-ibig ng ating parents in the Lord. Beloved Mama Dear, happy birthday po, beloved Mama Dear in heaven. Hindi masukat yung kanilang pag-ibig at pagmamalasakit sa kaligtasan ng kaluluwa. Kayo hindi nyo nakasama, ako nakasama ko po ang beloved Mama Dear, beloved Mama sa pastoral house. In short time lang po, mga minamahal. Pero nakita ko yung kanilang hindi matatawaran na pagmamalasakit, pag-ibig sa kaligtasan ng kaluluwa. Year 2000, umakyat ang ating beloved pastor sa Talipo, Hulusulo, that is hostage crisis. 27 sipadan hostages, hinostage ng mga busep. Umakyat ang mahal na pastor. Amen? Hindi niya makakilala yung mga tao na yun. Ang kanyang buhay nasa kritikal, pero pinili ng mahal na pastor sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pag-aalinlangan, umakyat ang ating mahal na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors sa bundok ng Talipo, Hulusulo. Kahit nasa kritikal ang kanilang buhay, imposible silang makalabas, makabalik ng buhay dahil sila nasa lion's den, that is lungib ng mga leon. Yung mga abusep, they are willing to die, they are willing to kill for their own cost. Handa silang pumatay, handa silang mamatay para sa kanilang ipinaglalaban. Kaya, sabi ng mga critics, yung action ng beloved pastor, that is suicidal, pagpapakamatay. Pero hindi nila alam na ang pagpunta ng mahal na pastor doon upang magbigay ng buhay sa mga patay na pananampalataya. Sino po yung patay ang pananampalataya? Yung mga abusep na nasa kabundukan. Pero nakita nila kung paano nag-ingat, nakita ng kanilang dalawang mata kung paano iniligtas ang ating mahal na pastor, nanampalataya sila ng ating dearly beloved honorable pastor ay sugo na galing sa Diyos. Sabi ng isang prayer warrior, yung mga abusep daw ang tawag sa ating mahal na pastor ay Almeda. Ilabas niyo si Almeda. Kunin niyo si Almeda. Walang mga galang, no? Almeda lang, parang kaibigan lang nila. Pero nakita nila, yung haba ng pag-aayuno, yung haba ng pananalangin, araw-araw nagpupuri ang taga-Jesus Miracle Crusade sa bundok ng Talipa, Hulusulo. Yung Almeda na kanilang tawag, naging mahal na pastor na. Amen? The Lord
touch their heart. Hinipo ng Panginoon ang kanilang mga puso. Yun po ang kapangyarihan ng pananalangin na itinuro ng ating kagalang-galang na pastor. Yun ang kapangyarihan ng pagpupuri na itinuro sa atin ng mahal na pastor, na kahit po yung mga bandits, yung mga bandido, mga minamahal, sabi ng Bible, sabi ng kwento ng ating beloved honorable pastor, the Lord touched their heart. Yung kanilang puso na matitigas, pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating mahal na pastor, dahil hindi normal ang klima, lamig, init, hamog, kulang ng pagkain dahil at the time, on fast ang ating mahal na pastor. Dahil sabi niya sa mga prayer warriors, kailangan 100% ang pananampalataya natin dito. Kung gusto niyo pang mabuhay, huwag kayong kakain. Kaya, nung pumunta ang mga Abu Sayyaf, nagtanong sa kanila, ano bang gusto niyong bilhin? Baka gusto niyo ng kumot, gusto niyo ng kulambo, gusto niyo ng pagkain, kahit ano. Dahil nahihipon ang puso ng mga Abu Sayyaf Kahit anong pagkain, bibilhin namin. Siyempre, fasting sila. Gusto lang kumain sana ng masarap. Siguro yung ibang prayer warrior doon gusto mo mag-order ng fried chicken. Chokes to go. Gusto mo mag-order ng masarap na pagkain. Pero sabi ng mahal na pastor, kung gusto niyong mabuhay, huwag kayong kumain. Amen? Fasting. Praise the Lord. At kung isipin, mahina ang kanilang resistensya. Nalaman ng ating beloved Mama Dear, ng ating mahal na pastor ay physically weak. Gawa ng kondisyon, mga minamahal ng lugar ng Hulu-Sulu. Ang ating beloved Mama, dahil siyempre, mahal na mahal na pastor. Pumunta ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, rather, sa dako ng Hulu-Sulu para alagaan ang ating beloved mahal na pastor. Nalaman ng ating mahal na pastor na iniwan ng beloved Mama Dear ang Metro Manila, ang mga tupa, at ang kanyang sadyay alagaan ng mahal na pastor. Hindi po natuwa ang ating mahal na pastor. Anong sabi ng ating beloved honorable pastor sa ating beloved Mama Dear? Sweetheart, umuwi ka. Bumalik ka ng Maynila. Alagaan mo ang mga tupa doon. Alagaan mo ang mga tupa doon. Makita mo yung terribling burden ng ating mga parents in the Lord, na kahit dumaranas sila ng kahirapan at the time, napaka-critical ng kanilang kalagayan sa kanilang pamilya. Dahil hindi nila alam kung makakabalik pa ba ng buhay ang ating beloved pastor. Ang mga 12 prayer warriors, mga minamahal, nasa 50-50 yung kanilang kalagayan, kung makakauwi pa ba sila. Pero ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay nanatili dahil alam natin, mga minamahal, God is always faithful in His promises. Tapat palagi ang pangako ng Panginoon. Yung kanyang katapatan ay hindi kumukupas. Yung kanyang katapatan ay hindi magbabago, mga minamahal. Sabi ng ating honorable pastor, umuwi ka, bumalik ka ng Manila, alagaan mo ang mga tupa doon. Mabigat sa kalooban ng ating beloved mama, pero dahil utos ng ating mahal na pastor, siya'y umuwi na natiling pinangalagaan ang mga tupa ng Diyos. Mga minamahal, hindi po nila iniisip ang anumang panganib, kapahamakan, anumang pagsubok na kanilang mararanasan. Basta't ang alam nila, gumagawa sila sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil anong pagsubok, problema na nasa ating paligid, kapag alam mo na gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, ang kamay ng mahal na Panginoon ay palaging nariyan. Kikilos palagi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Kahit maglikat ng bunga ang igos, maglikat ng bunga ang mga ubas, mawalan man ng tupa, baka ang ating pong mga bakahan, sabi ni Habakuk, pupurihin ko pa rin ang Diyos na siyang aking kaligtasan. Hindi dahilan ng pagsubok para tumigil tayo sa pagpupuri. Hindi dahilan ng kahirapan para tumigil tayo sa pag-awit. Hindi dahilan ng problema ang anumang suliranin para hindi natin purihin ang Diyos. Ang turo sa atin ng ating kagalang-galang na pastor, the more na magpuri ka ng magpuri, the more na awitan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil makikita mo, gaano man kabigat ang mga problema, ito'y papagaanin ng ating
ating mahal na Panginoon. Awitan natin ng Diyos, minamahal ko, sa mga oras dito. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Kahit maglikat ng bungang ubas, awitan pa rin natin ang Diyos. Maglikat ng bungang mga igos. Kahit wala ng tupa, wala ng baka sa bakahan. Sabi ng Biblia, kagalakan ng aking puso ang magpuri sa Diyos na siyang aking kaligtasan. Luwalhatiin natin ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. God is our strength. Sa Kanya nagmumula ang ating kalakasan. Nakatayo tayo ngayon, humaharap pa rin sa maraming pagsubok. Humaharap pa rin sa maraming hamon sa buhay. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan at iiwan ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos.